Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang project na matagal nang inaabangan ng marami at ito po ay walang iba kundi ang Pi Network. Matagal-tagal na rin itong naging tahimik pero ngayon maraming balita ang nagsasabing baka sumabog na ito ulit in a good way. Pero ang tanong, totoo ba na malapit nang sumabog ang Pi Network? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit biglang umingay ulit ito? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin kung ano po ang epekto ng global economic changes dito kay Pi Network. Yan, isa po sa mga malalaking factor ngayon ay ang pagbabago po sa global economy. Kamakailan lamang si President Donald Trump ay muling nagbukas po ng kalakalan sa bansang Japan at saka Vietnam. Mukhang simpleng balita lang ito pero malaking epekto ito sa buong financial market. Kapag gumaganda po kasi ang global trade, bumababa po ang takot ng mga investors. At kapag lumalakas po ang kumpiyansa, mas marami ang pumapasok sa mga tinatawag na risky assets tulad ng crypto. Ang Pi Network bilang isang community-driven global project ay malaki po ang chance na makinabang dito. Dahil milyong-milyong users na ang nagmimina nito, posibleng umangat po ang interest lalo na kung sabay itong aangat kasama ang buong crypto market. Ngayon ay bakit malapit na ang full listing ng Pi Network sa mga centralized exchanges? Ayan. Alam natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin officially launch ang mainnet ng Pi Network. Pero kahit ganon, grabe na po ang galawan sa mga centralized exchanges tulad po ng Gate.io, Bitget at saka OKX. Bilang isang halimbawa, nitong Sabado lamang po ay pumalo po sa $1 billion o mahigit 56 billion pesos ang trading volume ng Pi Coins. Para sa isang token na hindi pa fully launched, napakalaking numero po nito. Ayon sa mga analyst, posibleng malapit na talaga ang full listing ng Pi Coin sa mga major exchanges. At kapag nangyari po yan, inaasahang tataas ang presyo dahil sa mas maraming tao ang makakabili at makakapag-trade ng Pi Coins. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang burn mechanism sa presyo ni Pi Coin? Ayan. Isa po sa mga kinakatakutan ng mga investors ay ang paglabas ng 1.5 billion na Pi Coins sa loob ng 12 months or 12 buwan. Dahil dito ay posibleng bumaba po ang presyo dahil sa oversupply. Pero may good news. Ang Pi Foundation ay may balak na i-burn o sunugin ang mga unclaimed tokens, lalo na yung mga hindi aktibo na mga users. Kung matutuloy ito, bababa po ang supply ng Pi Coins sa market. At kapag limited po ang supply pero mataas ang demand, boom, tumataas ang presyo. Isa po itong classic economic principle na tinatawag na scarcity effect. Kumbaga sa tindahan, kung konti lang ang produkto pero marami ang gustong bumili, automatic na tumataas ang halaga. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Ano naman po ang ipinapakita ng mga technical analysis tungkol dito kay Pi Coin? Ayan, para naman po sa mga mahilig sa charting dyan, ay may bullish signals po tayo na lumabas dito sa charts ni Pi Coin. Ayon po sa analysis ay meron daw falling wedge pattern, isang formation na karaniwang nauuwi sa price reversal o pataas na galaw. Ayan, sayang hindi po sila nagpakita ng chart dito para makita po natin yung kanilang tinutukoy na falling wedge pattern.
At bukod po dyan ay meron ding bullish pennant pattern na nagpapakita ng potential na target prices yan sa presyong nasa presyong yung linagay po nilang presyo rito is IDR. Yan, pero yan po ay nasa $1. Ayan. Potential target na $1 at saka $1.81. Yan, base po yan sa Fibonacci analysis. Ngayon kung ang Picoin, kung mababasag po ni Picoin ang resistance sa presyong $1, posible po ang halos 70% na price increase mula po sa kasalukuyang presyo nito. Para po sa mga traders, isa po itong magandang entry point na may klarong risk-reward setup. Ngayon ay dito naman po tayo kay Bitcoin. Ayan. May kinalaman ba itong si Bitcoin sa galaw ni Picoin? Ayan, ang kasagutan po dyan is definitely yes. Kahit may sarili na pong ecosystem ang Pi Network, malaki pa rin po ang impluensya ni Bitcoin sa buong crypto market. Parang hari ng crypto kasi itong si Bitcoin. Kung saan po siya pupunta, sinusundan ng ibang coins. Kaya nitong nakalipas po na April 8, 2025, tumaas po ang presyo ni Bitcoin ng halos 2%. Kung saan ay nasa presyong $80,112 na yan. Kapag nagtuloy-tuloy po ang pag-angat ni Bitcoin, inaasahan po na susunod ang ibang mga altcoins kasama na po rito si Picoin. Kaya kung bullish po si Bitcoin, malaki ang chance na mahatak si Picoin pataas. At ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, para sa atin na matagal na pong nagmina ng Picoin, posibleng ito na po ang hinihintay nating comeback. Kung sakaling magkatotoo ang mga signals na ito, yan po ang full listing, token burn, bullish trend at macro recovery, pwede po tayong kumita ng malaki kung napanatili po natin na intact ang ating Picoin or hawak pa rin natin. Para naman po sa mga bago pa lamang, tandaan po natin na ang presyo ngayon ay mababa kumpara sa projected targets. Kaya kung papasok po tayo ngayon, ito ay maaaring magandang pagkakataon para bumili habang mura pa. Pero tulad po ng lagi kong pinapaalala sa lahat, ay mag-research muna tayo palagi bago po tayo mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay intriguing po talaga ang Pi Network. Hindi ito basta-basta hype lamang. Meron po itong real community, matagal ng development period, at ngayon ay may mga konkretong hakbang patungo sa full launch. Kung matutupad lahat ng mga inaasahan tulad po ng mainnet release, listing po sa major exchanges, at saka supply burn, posibleng maging isa ito sa mga biggest comeback stories dito sa mundo ng crypto ngayong taong 2025. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat. Hindi pa rin ito official financial advice. Pero kung ikaw po ay matagal nang naghihintay at naniniwala dito kay Picoin, mukhang may ilaw po sa dulo ng tunnel. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.